Kaya wag ko kayo magtaka kung bakit may nag-e-exist na mga nakasama sa 9 Judas line. Wag ko kayo magtataka kung bakit gigil na gigil si Alan Peter Cayetano kanina sa plenary hearing ng ating Senate. Kasi pababa na si Alan Peter Cayetano sa 2028. Kailangan niya ng pupuntahan, guys. Kailangan niya ng second term. Kailangan niya ng budget pang eleksyon. At kaya hindi ako magtataka kung bakit gigil na gigil siya sa hearing kanina. Kung bakit siya yung butt hurt para kay Xi Jinping. Imagine, mga kababayan. Imagine, I really cannot believe this. We have a Philippine senator defending a foreign president. The hell? What the hell? Nagulat ako eh. Napakawalang kwenta talaga nito mga grupo ng Duterte talaga eh. As in, seryoso. Oo. Nakakadiri. Nakakadiri. Ito yung balita. Pangilinan and Alan Cayetano clash over Tariela's use of caricature mocking Xi Jinping. 10K na to. Di mo pa nga binibigay yung 10K namin eh. Tapos paglalaban mo yung China. Sa mukha na yun. Yung nangyari kanina, guys. Panoorin natin. Going back to Commodore Tariela, sa resolution niyo po kasi nakalagay dito in their performance of the official duties. So, tinanong ng ambassador ng China sa DFA, official ba yan? Which is tama and normal. So, if in Beijing, yung isang general doon ay maglabas ng caricature ni BBM, ipare-recall natin yung ambassador natin doon pag hindi siya nagtanong, nag-protest na bakit, at pag hindi sinabing official ba yon. So what? Why do you care so much if a Chinese general makes a caricature of Bongbong Marcos? Balik rin natin yung kwento, mga kababayan. Sige, sabihin natin totoo yung nangyari dyan kay Alan Peter Cayetano kung sinasabi niya. So what? Kasi tayo mga Pilipino, naiintindihan natin ang konsepto ng free speech eh. Oh. So ibig sabihin, mayroong say ang Chinese government sa kung paano tayo magsasalita? Di ba? I mean, why should we care as a country? I mean, seriously, mga kababayan mga kutsero. Ito, seryosong tanong to. Bakit kailangan natin pakialaman kung ma-offend sila? Why should we care? Di ba? Hindi ko na-offend sila, di na-offend sila, so what? Inisip ba nila yan, wino-water cannon nila yung mga mangingisda? Pag binabangga nila yung mga barko yung mga maliliit na bangka ng mangingisda dyan, sisirain nila, tapos hayaan na nila magsinunod yung mga Pilipino doon? Tapos magmamalaki sa sabihin nila, we saved this fisherman who has been blah blah for 3 days. I don't give a flying F. I don't give a flying F. Dahil they have already abused us way too much. Alam niyo, mga kababayan, ito yung ginagawa ng China sa Pilipinas eh. Para siyang jowa na mapang-abuso. They'll throw you a bone. I-date ka one time sa isang napakagandang lugar, gagastusan ka ng sobra-sobra para makalimutan mo panandalian yung pang-aabuso sa'yo. And then, pag uwi nyo ng bahay, bigla ka na lang sasampalin. Pak! Walang yan, babae ka! Ganun. Pag uwi mo ng bahay, bigla kang tatalakan. Ganyan. Oh. Ganun ang ginagawa ng China sa Pilipinas eh. Diba? Why should we care? Kung ma-offend sila. Naisip ba nila yan nung binobomba nila ng tubig yung mga taga-Coast Guard natin? Hindi. Naisip ba nila yan nung sapilitan nilang kinuha yung mga bahura ng Pilipinas? Hindi. Tapos tayo, we have to care. Kailangan tayo, maisip natin yung nararamdaman ni Xi Jinping. Kawawa naman siya. Binabasok siya. Ungas. Saka rin tubol eh. Kasi yung Pangulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya on official time
will show this caricature. So my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to eh. Kung ano tama at mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements niyo, Mr. President. I have to admit that, okay? Pero naghahalo din yung statement si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. We would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general, hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Mr. pangulo ng President, isang that bansa. is his interpretation. So what? I mean, really, so what? So what? Ganyan ka katanga, Alan Peter Cayetano. So what? Seriously, I mean, what the F? Picture lang yan, anak ka ng tipaklong. Kung ikukumpara mo yan sa ginagawa ng China sa Pilipinas, gigil na gigil ka sa picture? Ginagawang tanga mga Pilipino, nabubwisit ako eh. Diyan ako naiirita mga kababayan eh, yung gagawing tanga mga Pilipino. Iga-gaslight. Oh, na-offend siya. Na-offend si Xi Jinping dun sa picture. Kawawa naman. O tapos, why the hell should we care? Presidente ba siya ng Pilipinas? Probinsya ba tayo ng China? No, bastos yan. No, that is your interpretation. No. So if I ask them now, Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. President, we beg to disagree. The Department of National Mr. President, Defense tingnan niyo naman has issued a statement condemning China's remarks, Mr. We're President. not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that Mr. question. President, I'm not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme? not about China, it's about Because decorum. you're comparing apples Mr. and oranges, President, Mr. no. President. You are simplifying Just what is a suspended for 1 minute. complicated international. Suspended. Session suspended. Alam nyo, dyan magaling si Alan Peter Cayetano. Magaling siyang gumawa ng kwento. Magaling siyang mag-divert ng kwentuhan. Kung gagawa ng meme yung staff niya, kung ako sasagutin ko kung ako sasabihin ni Alan Peter Cayetano ng gano'n, sasabihin niya, oh, pag yung staff ko, ginawa ka ng meme, matutuwa ka? Well, hindi ako matutuwa, pero karapatan niya yun. Karapatan niya yun eh. Mga kababayan, mga kutsero, ilang meme na ba ang ginawa ng mga DDS tungkol sa akin? My goodness. Hindi na mabila. Di ba? Kinatuwa ko ba yun? Hindi. Kailangan ko ba sila i-demanda doon? Hindi. Bakit? Ba't ako magkakasiya ng panahon? Di ba? It's the same thing. Dito. Why should we care about the feelings of these Chinese people? Lalo-lalo na yung Chinese Communist Party. Bakit kailangan natin makialam sa nararamdaman nila? Eh, gago sila. Pardon my French. I'm sorry. Alam ko, iba sa inyo nanonood sa channel ko dahil hindi ako nagmumura. Pero, di ba? Minsan nadudulas lang talaga, guys. Pasensya na po. Oh. Diyan magaling sa Alan Peter Cayetano, magaling siyang magsinungaling, magaling siyang magpaikot ng kwento. He'll make you run in circles, tapos ang ending nun, iisipin mo, parang may punto siya, pero hindi, wala siyang point. Eh, hindi pumapalag tong isa, hindi pumapalag si Kiko Pangilinan. By the way, si Kiko Pangilinan, I voted for him. Buti na lang pala, binoto ko siya. Kahit dilaw siya, kahit kakamping siya, binoto ko siya. Buti ito si Kiko Pangilinan, hindi niya mapaikot, hindi nagpapaikot. Kasi harap-harapan yung traiduran, guys. Pati sa loob ng Senado natin, harap-harapan yung traiduran. Dapat dito sa mga senador na to, pagpapasok ng gate, ine-egg yung sasakyan. Alam niyo yung egg? Oh, yung babatuhin ng hilaw na itlog yung mga sasakyan nila para makabala man lang sila ng konti. Kiko, and to you, I think we were just making a point. I will speak after him. No, Mr. President, I've made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature, so I'm not sure where the point of the caricature is being Mr. President. pointed out. I will go there after this point, Mr. President. No? Sir President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? That's an oversimplification, boy. Affairs. You do not That's an oversimplification of the situation. Alam niyo, ang ginagawa dito ni Alan Peter Cayetano, gusto niyang pag-usapan yung paggalang. O sige, let's talk about respect. How about respecting
our sovereign rights in the West Philippine Sea. Di ba? Gusto niya pag-usapan respeto eh. Paano yung pagrespeto ng China sa West Philippine Sea? How about respecting the rules of international law, wherein 200 nautical miles from the coastal state, the coastal state has sovereign rights to exploit the resources. How about respecting UNCLOS? Diba? 11 minutes tong video, 2 minutes pa lang, gigigil na ako. Diba? Ganyan makipagdebate kay Alan Peter Cayetano, you have to use his own word against him. Pag nagbanggit siya ng respect, o di respect, walang problema. O di respect UNCLOS. Diba? And sige, I'll follow that logic. Naalala niyo yung video na ikinalat recently? By the way, tinanggal pala ni YouTube yung video ko dun. Kasi nagpakita daw ako ng nudity. Hindi naman ako nagpakita ng nudity. Anyway, whatever the case may be. Ayun na nga. Yung mga gumagawa ng ganun tungkol sa presidente, have you heard anything from Alan Peter Cayetano? Wala nga. Sabi ni Bob Rimando, respect po yung pangako ni Boy 10K. Let's use that. How about respecting your own word? Irespeto mo yung sarili mong salita. Nangako ka ng 10,000 sa bawat Pilipino. Nasaan na yung 10,000? See, he can't even respect his own word. Tapos, he expects us to respect the feelings of Xi Jinping. What the F, man? 10K per family. O, yung 10K per family. Respeto lang pala usapan eh. Si China nga, di marespeto yung sovereign rights natin. Pag tatanggol mo pa, paliw ka pala. Mess with their flag, and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. That's why in this slide, Mr. President, it is very clear, yung official natin is, despite any dispute, Ulitin ko yung sinasabi niya, ganyan yung ganyan kasi ang gawain doon sa China. Hindi mo pwede pagsalitaan ng masama ang presidente. You cannot even deface the picture of the president. Wala kang pwedeng gawin doon. Ang gusto niya, gawin sa Pilipinas kung paano tratuhin si Xi Jinping sa China. Ikaw na lang mag-isa. Kung gusto mo, ikunin mo yung dila mo, isaksak mo sa tumbong ni Xi Jinping. Ayaw naman kayo. Tikas ang mukha na ito. Diyos ko. Tumataas BP ko dito. Sige, tuloy natin to. Mag-BP lang ako. Putin, if you put them on the same room, magkakamayan yan. So that's why the question kay Commodore Taliela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, dapat i-protest ng ating ambassador. At dapat tanungin, official ba yan? Because we cannot look underhanded pagdating po sa international community. Hindi pwede ang Pangulo nakikipag-usap na eto walang personalan, and then yung general mo, personal. Shut up. I'm sorry, I reacted because anyone who sees the caricature is not a flattering caricature. If I do that caricature to any world leader, kahit dito, di ba? The majority leader is smiling. The majority leader and I had we've known each other since 98. We've never argued with raising our voice. But umabot, I didn't even remember what I said. We apologized to each other. Bakit? Mali. Pero tama yung pinaglalaban mo, bro. Tama pinaglalaban ko. Mali yung paraan paano natin pinaglaban. So wala akong problema sa pinaglalaban ni Commodore Taliela. Pero hindi naman tayo fraternity dito sa Pilipinas na mali na nga brad mo, pero dahil bubugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama brad mo. Mali. Who the hell cares? Why should we care about the feelings of Xi Jinping? Yun yung question mark ko eh. Yun yung question mark sa akin ngayon eh. Bakit kailangan may paki tayo sa nararamdaman ni Xi Jinping? It's been how long? 2 weeks. 2 linggo na nangyari yan. May nangyari ba sa Pilipinas? Naputol ba ang diplomasya between Philippines and China? Hindi, di ba? Bakit big deal? Hindi ko gets. Tumahimik ka na. Paikot-ikot ka na lang. Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si Kiko Pangilinan. Paikot-ikot sa Alan Peter Cayetano paulit-ulit eh. Dito yung nasalita nila sa kanilang Facebook official pages, hindi katanggap-tanggap. Number 1. Number 2, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang ating Pangulo ng China state-controlled media. Na alam natin, wala Pinakita ko na sa inyo yan. Aprobado ng Communist Party. So merong China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin,
So maliwanag, Mr. President, that they too, through their official channels, Sir President. come up with caricatures, Mr. President. Sir President, yun po, with all due respect, Senator Pangilinan, and dapat ina-advise ng DFA ng tama, hindi po mangga sa mangga o ati sa atis yan. Tato hayop. Ba't hindi mo bembangin ngayon dyan sa ano? Sorry Di pa iba na tayo sabi ng bembang ngayon, no? Ba't biglang humina ang boses mo, Alan Peter Cayetano? Ha? Ba't biglang humina? Nung sinabi ni Kiko Pangilinan na Xinhua News Network ginagawa ng caricature ang presidente ng Pilipinas, all of a sudden biglang sasabihin mo, dapat inaano ng DFA yan. Dapat ginagawa ng DFA yung trabaho nila. Sira ulo ka pala eh. Ba't nahimik ka? Nasaan na yung tapang mo kanina? Basta na yung sinasabi mo, ay dapat tanggalin niya ng Xinhua news whatever, news agency whatever. Dapat irespeto nila ang presidente ng Pilipinas. Dapat ganito, asan na yung ganun? Wala, di ba? Wala kasi. Kasi baka sinaksta ka na ng sangalangalan to ng Yuan eh. Di ba? Kung paano niya kagigil ipagtanggol si Xi Jinping, si PBBM biglang nanghina ng lutay bigla. Ito si Alan Peter Cayetano. Dapat inaano ng DFA yan. Dapat inaano ng DFA yan. Asan na yung tapang? Kay Xi Jinping, galit na galit ka. Kay BBM, nawala yung galit bigla. Tingnan natin yun. Nakakatawa yun Kay Kiko. Ayan. Itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Number one. Number two, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang ating Pangulo ng China state-controlled media. Na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Communist Party. Correct. So merong China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin. So maliwanag, Mr. President, they too, through their official channels, Sir President. come up with caricatures, Mr. President. Sir President, yun po, with all due respect, Senator Pangilinan, and dapat ina-advise ng DFA ng tama, Bigla nawala yung galit eh. Bigla nawala ng gigil, guys. Yun yung iniintay ko eh. Nasaan yung gigil? Diba, Georgian, Alan Peter, ano to? Cayetano. Ano ka, senador ng China? Si BMBR naman. Kung si Sara ang gawa ng caricature ng China, ano kaya Sadie Tenke at Marcoleta? Diba? Diba? Bigla nawala yung galit, nawala yung gigil. Nasaan ngayon yung ipagtanggol mo yung presidente ng Pilipinas? Oo. Ba't ngayon biglang, trabaho ng DFA yun, trabaho ng DFA yan. Langya to, hayop na to. Pasensya na guys. Again, sa mga tao na nakakairita, na naiiritang makarinig ng mura sa live stream. At alam ko pong nandirito dahil hindi ako pala mura sa live stream. Pasensya na po. Pero itong topic ko talaga nito, for some reason, natitrigger talaga ako sa topic na ganito, itong China-Philippines. Kasi dapat kasi mga kababayan, dapat kasi tayo mga Pilipino, pag pinag-uusapan tong issue na to, matik ang kampihan mo kung saan ka yung lupang sinilangan mo. Doon ka. So, bakit yung isang senador tumatayo dyan sa rostrum sa loob mismo ng Senado ng Pilipinas kung saan gumagawa ng batas, pinagtatanggol yung China na yan na nakaratipaklong? Bakit may ganon? Dapat walang ganon. Dapat inuuna mo yung Pilipinas eh. Skip tayo sa Alan Peter Cayetano, ulit-ulit na naman yan. Punta tayo ulit tayo dito. Kay Kiko. Dito muna, yung before siguro. Few seconds before. Ayan. considered track 1. Hindi siya track 1. So kung hindi ka track 1, pwede ka mag-caricature. Media yun eh. Kahit na alam ng Communist Party. So if our diplomat asks, is that official? Sasagutin ka, that's our news. Hindi kami. Which is Mr. President, and Plausible Oh, deniability. it's not okay lang. It's not Tama siya doon. Ano yung plausible deniability? Ganun? Hindi, media namin yan. Tanga ka talaga, Alan Peter Cayetano. State-owned, di ba? State-owned. Ano ba ang tinatawag sa state-owned? Mga kababayan, simple lang naman yun. Ang may-ari yung gobyerno. Parang PTV, parang IBC, parang PNA, Radyo Pilipinas. Parang ganun ang naglabas ng caricature ni PBBM. Nasaan na yung galit mo? Tsaka mga kababayan, Chinese Communist Party yan.
Notorious yan na wala silang ilalabas na balita nang walang approval ng partido mismo. Dapat itong mga senador to kinakaladkad sa Senado, itapon dyan sa Rojas Boulevard. You don't deserve to be in the Senate.